Broadcasting Region 1. Region 1. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated. DWLV. 91.9 megahertz. Your news and music stations. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Las 6:04. Hali sa BBS News Center Naga. Uyan na ang mga nagbabaga. Fresco. Mga baretang sigurado. Ini ang BBS Primetime News. Mga tugang marina aga po sa ako po si Junal Cuba. Sa headlines kan sa tuyang mga barata sa lado lokal o lado nasyonal, President Marcos dahil na sorpresa sa reribayan sa liderato dyan sa Senado. Mayupa kan mga barata sa lado lokal, SBP pinakaalat pa kan Kongreso para man sa naturalization ni Buta Rate. Bago po ni ex-President Duterte pinagagad kay President Marcos na tugutan na makabalik sa party kan Pilipinas. Sa satuya pa nga pamayukan na mga barata sa lado nasyonal SSS nakatalaan na maglansar ninduang makabuluhan na programa. EILG asin man mga mambabatas ikinahandal ang paglaog kan barangay captain sa party mismo kan pagpapadalagan kan iski. Sa tuya pa nga pamayukan mga barata sa lado national, PCSO chairman Pig nagpaluwas ang desisyon kan ombudsman manungudman sa party kan pending na kaso. Mga kompensasyon gamit ang mga kumpiskadong gamit kan BOC ila-live stream na. Magagom na diskaya habitual na para butog o ambugon, sabi ni Mayor Bico Soto. Disdigo kan House Empra Commission na nakaresibinin banta sa katawan kan pagdangog kan kaso sa kontrobersyal na kickback sa flood control project. Diskaya nilinaw si Speaker Romaldis sa flood control project payouts. Ex-DPWH official itinukdo si Senador Estrada asin Villanueva na sinasabing haros sa 2 bilyon pesos na flood control project may 30% nga SOP o kickback. Yan ang mga headlines kan mga barata, ang mga detalyes at tiyad pagkatapos nin pagirumdum. Paring Juan, kumusta? Mukhang big time ka na ngayon Napagtapos mo na yung anak mo sa kolehiyo. May sariling negosyo pa. Anong sikreto mo? Pagsusumikap, sipag at tiyaga lang sa pagsasaka, paring Pedro. Sumala ako sa grupo ng mga magsasaka at dahil sa kanila, nakatanggap ako ng mga libreng binhi at abono mula sa Department of Agriculture. Nakasali din ako sa mga training kung saan natuto ako ng mga makabagong teknolohiya sa pagsasaka. Nakakahiram din ako ng mga libreng makinarya na bigay ng DA sa kanila. Dahil dyan, mabilis akong nakaipon dahil sa nadagdagan ng aking ani at kita. Mainam pala talagang maging miyembro ng grupo ng mga magsasaka. Hindi lang ikaw ang uunlad, kundi pati na rin ang iyong kapwa magsasaka. Kaya ano pang hinihintay mo, paring Pedro? Tara na sa opisina ng Farmers Association namin. Sagot ko na ang membership fee mo. Hinihikayat ng Department of Agriculture ang mga magsasaka na magmiyembro sa mga farmers, cooperatives and associations. Para sa karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan sa opisina ng DA Bicol, Barangay San Agustin Pili, Camarines Sur. Sarong serbisyo publiko ng Department of Agriculture sa Bicol.
Mga tugang liwat marhay na aga po sa Indocabos. Ako po si Junal Cuba. Sa detalyes na kidakan mga nagbabagang mga barata sa BBS-FM naga sa Lado Nasyonal. Daina na sorpresa si President Ferdinand Marcos Jr. sa pag-ribay ning liderato sa Partikan Senado. Sinabi kanin nagikan pa ka na nakalisa na mga bulan na may mga ugong-ugong na asin urulay na posibleng ribayan ana liderato ka na Senado. Dakula asin makusog ang pangaran ni Senador Vicente Tito Soto III na iyo ang preparado nga kunon ang pagiging Senate President karibay ni Chesa Escudero bilang dating senador subuot na pag-reribay sa party mismo kan liderato kan Senado sarong internal na issue kung saan digdi iniluluwas lang ana mga senador ana sindang kumpiyansa sa kada saro kaya digdi importante ang pag-uorganisa kan kada saro maayo maninahiling ana presidente na problema sa legislative agenda para sa 20 Congress sa liderato niya ni Senador Vicente Soto. Tito Soto. Sa iba pang detalyes kana sa tuya pang mga barata pakitangunyada sa Lado Nasyonal. Sa iba pang detalyes kana mga barata sa Lado Nasyonal ang kampo ni ex-President Rodrigo Duterte inagad kay President Bongbong Marcos na tugutan siya na makabalik sa Pilipinas kapag naaprobaran na ang interim release. Inagad ngunyan kan kampo ni dating Presidente Rodrigo Duterte kay President Ferdinand Marcos Jr. na tugutan ining makabuelta sa Pilipinas kapag naaprobaran na ang interim release kaniya sa International Criminal Court ICC. Sigun kay abogado Nicolas Kaupman na padagos ang pagluya kan salud kan dating presidente na naapektaran ang abilidad kaniya para man maaraman kaniya intindihon ang mga ebidensya. Dagdag pa ni Kaupman natugutan ang presenteng administrasyon ang pagbolta sa Pilipinas kan dating presidente para man sa patas na pagdangog sa kudnang pagtapos kan proceedings. Magigirumduman puon pa ka na Marso nasa kustodiya na kan ICC ang 80 anyos na dating presidenteng si Rodrigo Duterte. Ini ka na Agosto nagirit sindanin interim release na daina digdi pinagapangaranada sa party mismo kanda Pilipinas. Kanda September 8 kana i-anunsyo kan International Tribunal na ipag-oktaba na gunaan confirmation of charges sa hearing sa war against humanity na dating Presidente Rodrigo Duterte ninhuli tabakong maray ana salud kay niya asin man iyanda bunga naman kanda namamati kaning pagluya kan sa iyang salud. Pilina o piglinaw ni Kaupman na anda suportado kan medical expert kabalinaan mga dainapili na nga mga depensa anda payag an bakong magayon na kondisyon kan dating presidente na si Digong. Sa iba pang detalyes kan mga barata pagitangunyanda sa Lado Nasyonal bilang parte kan sa indang ika-68 nga anibersaryo ipinagmalaki kan Social Security System SSS ang paglansar kan duwang makabuluhan na programa na siguradong mapapakinabangan kan sa indang mga miyembro asin man mga pensyonado. Ang mga programang ini ang pinagaapod na My SSS Card asin digdi igwanin importanteng SSS program. Yan nagsusunod sa direktiba ni President Ferdinand Marcos Jr. na pakusugon asin paiwason pa ang social protection na itinatao sa mga Pilipino. Ang seremonya kana paglansara pinagpanginutan ni Finance Undersecretary Rolando Tungpalan na nagpapailing ka na suporta ka na gobyerno sa SSS
and SSS President asin CEO na si Robert Joseph de Claro nagtaunin detalye mapanapit sa benepisyo kan mga bagong mga programa. May SSS card an pinaglalauman nariribayan an presenting UMID card. Maski nga ni digdi mas pa sa sarong simpleng identification card. Ini ang magsiserving sarong function o functional ID na igwaman ni na bank account feature. O beto kanina matawanin mas madali asin marikas na access sa manlain-lain na mga benepisyo asin loan programs na pinag-aalok ngunyan ka na SSS. Sa paagi kan may SSS card ana pagkuakan pensyon manlain-lain ng mga benepisyo asin mga loan magiging mas marikas asin maginhawa parman sa mga miyembro. Bako lang ining limitado sa transaksyon sa SSS ninuli ta pwede ning gamiton sa pagbabakal, pagbabayad asin pamasay ana magiging mga online na payments nagtataonin mahiwas na gamit sa pang-oral daw na buhay mantang importansyang SSS programa ang sarong inisyatiba na igwa ni katuyuan na mag-alok nin diskwento sa mga piling mga bulong asin man kan mga miyembros na nag-iedad 60 pataas. Ini mayo betong isulong ana partibismo kana salud asin kapakanan kan mga gurang asin digdi permi na sanang nangangaipo kan bulong para sa manlain-lain indang kondisyon sa lawas. Sa iba pang detalyes kan sa tuya pang mga barata pakitangunyan sa lado nasyonal. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado nasyonal sa BBS-FM Naga pig-in kaminarkan Philippine Charities Sweepstake Office Chairperson Felix Reyes and mismong opisina kan Ombudsman na magpaluwas kan sa indang pinal na desisyon manungod man sa kasong isinampa laban sa iya. Pag-apilang ini may katuyuan na tugutan si Reyes na maibali sa mga kandidato sa party kan na pagpipilian kan Judicial and Bar Council GBC para man sa posisyon kan masunod na Ombudsman sa Pilipinas. Tinawan doon asin linaw ni Reyes na nagtutubod siyang dai asin bakung patas kun an sa iyang pangaran anday may babali sa listahan kan mga potensyal na mga ombudsman ninhuli man sa mga presenting kaso na sa iyang kinakatubang urog na. Kung mga kasong ini pinaglalauman man na ibabasura sa masurudod na mga aldaw, pinagtawan doon kani sitwasyon para man siya pinagnininigaran asida piga iitsapwera kan mga importanteng mga oportunidad binabaliwala sa iyang mga kwalifikasyon asin kakayahan bilang dating miyembros kan hudikatura. Ninuli kaniya higot na ipinagpayag kan dating hukom o kan dating huwes na kinakaipuan lang na matawan siya ni patas asin pantay na pagkakataon na makonsidera para sa presteryosong posisyon bilang sarong ombudsman. Sa iba pang detalyes kan sa tuya pang mga barata pangunyan sa lado lokal o lado nasyonal dai nagpalingoy-lingoy pa o direktang ipinagpayag ni Pasig City Mayor Vico Soto asin inapod na habitual o ugali na magparabutog o magparaambog an mag-aguma na diskaya may mga pagsasariring construction firm na sangkot sa maanumaliyang flood control project.
pig istorya ni Mayor Soto nabistado niya ana mga diskaya sa lokal na politika asin na construction na circles na iyo an inot na matukaw bilang mayor. Binanggit kani na digdi kadakol na mga istorya asin nagkuryat mapadapita sa saindang mga transaksyon alagad piglimitaran kani an sa iyang testimonya sa mga bagay na mga personal na kung saan naobserbaran kani. Sinabi kani na ana mga investigasyon asin report day sa nanahaloy ang naglantad kung gaano kararom ana mga pagkakaugat kan construction empire kana mga diskaya. Idinagdag pa kanina haros sa gabus na kumpanya an may nakabimbin na deficiency sa buwis. Nagkapirang Bureau of Internal Revenue BIR sigurado subuot sa lokal na gobyerno. Pigpaliwanag ni Soto namantang partisipar parmanda sa local bidding ang mga kumpanya kan diskaya kana siya alkalde pa. Ini an ninhuli ka na maigpit na ipinagpapasunod sa partibismo kan Pasig an open asin banda public bidding. Maski ngani sadit an mga kontratang nakuha ninda sa Pasig narisa na ana mga kontrata gikan sa Department of Public Works and Highways DPWH o minabot nin pagkaduro da kulang kantidad. Direkta man niyang pinagkwestiyon ang kredibilidad kan mag-agum urog na nga digdi sa dita subuot an sa indang sworn statement kan sa indang mga nagiging income. Pigpayag ni Soto ana payag ka na pamilya na may mga pagkakataon subuot na nalulugi ni. Iyan na bako da ang totoo sabi man ni Soto. Tanganing patibayon ana sa iyang punto sinaro-saro ni Soto ana mga numero na nagpapatutuo na imposible an sa indang mga payag. Sabi pa man ni Soto na mismo nga sa indang mga payag sa publiko ana naglantad kan mga kontradiksyon sa saindang depensa. Nagpatadid man ang alkalde na maski ngani totoo na may irregularidad o korupsyon sa manlain-lain na nagrado ka na gobyerno, digdi tuyong pig ninigaran asin digdi niluloko kan mga diskaya at na issue sa paagiman ka na pagbanggit kan kadakol na mga pangaran na mayo nin magkakadigong ebidensya. Sa iba pang detalyes kan mga barata pakitangunyan sa lado nasyonal, pinagkumpirma ngunyan kan sa rong testigo kan House Infra Committee na nakaresibisyan ni banta sa buhay sa iyang telepono sa tao man kan pagdangog kan sudma kung sa ina pinagtratar na kontrobersyal na flood control project inabisuan ni Engineer GP Mendoza, dating district engineer sa probinsya kan Bulacan, ang committee na padago siyang nakakaresibidaan ng banta sa iyang buhay. Tinawando ni Mendoza na kan September 1 may nag-message sa iyang Viber asin mada ana nakapangaran na Hetman asid digdi kasudma mantang siya nagtataram nag-apod subuot sa iya ini. Pinaghagad ni Mendoza sa lado kan panel na tawan siya nin security, ninulita na tatakot siya para sa iyang magiging kamugtakan kabalinaan sa iyang pamilya. Nangako man si House Tri-Committee Lead Chairman Representative Terry Redon na tawan si Mendoza nin proteksyon. Pig tawadan man ni na punto asin na pig sasabi na ini ada pinagkukonsidera man ni Mendoza ang naging testimonya kan sa iyang dating pag-iriba na si Engineer Bryce Hernandez na sasabi nagtutukdo kay Senadora Jinggoy Estrada asin Joel Villanueva na haros sarong bilyon Bulacan flood control. Ipinagpahig ni Hernandez na nakakaresibinin 30% kickbacks sinda Senador Jinggoy Estrada asin bada Senadora Joel Villanueva gikan kay dating District Engineer Henry Alcantara.
Sa iba pa nga detalyes kan sa tuya pa nga mga barata pa kitang unyad sa lado nasyonal sa BBS FM Naga. Ipinagpayag kan na dating opisyal kan Department of Public Works and Highways DPWH na Senadora Jinggoy Estrada asin na Joel Villanueva nakikinabang nin 555 million pesos na kantidad kan Bulacan Flood Control Project asin may 30% nga SOP o Standard Operating Procedure pigbulgar ni Engineer Bryce Ercison Hernandez, dating Assistant District Engineer kan DPWH duman sa Bulacan sa ginibong pagdangog kan House Strike Committee kasudma ni na Aldaw kan Martes. Sinabi ni Hernandez na nagdesisyon na siyang magtaram matapos masait in contempt asin digdi dinitalye sa parte mismo kan Senate Blue Ribbon Committee kan nagtalikod na aldaw kan Lunes habang siya daa ana nakadetain nakapag-isip-isip ini nagdesisyon asin magpaluwas ka nagkapirang naaraman sa flood control project basado sa iyang nagigirumduman sa ngunyan. Pahayag pa man ni Hernandez sa iyang opening testimony. Ipinagpahayag ni Hernandez na ginamit ka na duwang senador na si Jinggoy Estrada asin man Joel Villanueva ang DPWH official ang mga district engineer bilang ligmin o bagmin para man sa infrastructure fund. Sinabi subuot ni Hernandez na naging pahayag ni Senador Ping Lacson na ginagamit bilang bagman ang mga district engineer. Pinagpangaranan ni Hernandez si Senador Jinggoy Estrada asin man Senador Joel Villanueva, DPWH Undersecretary Robert Bernardo asin sinibak na kan DPWH Bulacan na si First District Engineer Henry Alcantara na nagre-resibi nin pundo o 30% na project gikan sa kickback kan mga ini. Nasa 355 milyon na kantidad na proyekto ang may relasyon kay Estrada kabali na digdi ang construction of flood mitigating structures with pumping station and floodgates sa parte kan Barangay Mercado asin iba pa sa Hagunoy sa Bulacan na nagkakantidad 60 milyones pesos ang kada saro, 40 milyones o 45 milyones na project sa Mambug Creek, Malulus, 50 milyones na project sa Calero Creek, Malulus, 60 milyones pesos na structure sa Barangay Mito, Kalumpit, 40 milyones pesos na project duman sa Santo Rosario Creek sa Malulus, 40 milyones pesos na project sa Barangay Cancarillo sa Hagunoy. Sinabi ni Hernandez sa iyang dating boss na si Engineer Alcantara ang chief implementer asin nagtataw ning kasuguan sa sarong DPWH staff na i-deliver ang nasambit ng kas ki Estrada asin man ki Villanueva. Nasa 600 milyones pesos na kantidad kan project kan 2023 project and sinasabing digdi igwa ni nakakabit ki Senadora Villanueva asin gabos ini river flood mitigation structure duman sa Balagtas asin Bukawi, Bulacan na nagkakantidad 75 milyon kada saro. Ang 30% na SOP para ki Senador Villanueva inaagi ki Alcantara asin ang kwarta pinagatod sa harog ni Senador Villanueva duman sa parte mismo kanda Bukawi sa Bulacan. Sa iba pang detalyes kanda sa tuya pang mga barata pakitangunyan sa lado nasyonal. Sa iba pang detalles kan mga barata sa lado nasyonal, kinumpirma ni Senate President Vicente Soto III na ilipat sa PNP Custodial Center si dating Bulacan First District Assistant Engineer Bryce Hernandez para man sa iyang kaligtasan. Ini subuot
ana sa indang napagkasunduan ni House Speaker Martin Romualdez dagdag kan Senate President an Office of the Senate Sergeant asin man arms usa ayuan magababantay ninhulitan nasa kustudiya paman giraray kan Senado si Hernandez maski ngani nasa laugini kan pasilidad kan Philippine National Police. Inot nang pinagpatawan in contempt si Hernandez sa pagdangog kan Blue Ribbon Committee matapos man ining magparabutog o magparaambog sa iyang pagsusugal duman sa party kan kasino. Sa iba pa nga detalyes kan mga barata pakitangunyada sa lado nasyonal bilog ang mga miyembros kan minority bloc sa party mismo kan Senado nagtipon ang siyam na mga miyembro kan minorya asin pinagkukonsidera na saro sa pinakadakulang minority bloc sa kasaysayan kan Senado para man sa sarong pictorial. Ang mga senador ada pinagabibilog ninda dating Senate President Chis Escudero, dating Majority Leader Joel Villanueva, asin sinda Senador Alan Peter Cayetano, Bungo Rodanti Marcolita, Amy Marcos, Robin Padilla, Jinggoy Estrada, asin mada Batu de la Rosa. Magsiserbi paman giraray si Senador Alan Peter Cayetano bilang Minority Floor Leader. Siniguro ni Cayetano na magiging pusog alagad makubuluhan ana oposisyon ana minorya tangani man nadigdiya magdanay an pananagutan asin man transparency sa lado kan gobyerno. Iba pa nga detalyes kan mga barata pakitangunyada sa lado nasyonal. Sasampaanin kaso ni Senador Jinggoy Estrada si dating Bulacan 1st District Assistant Engineer Bryce Hernandez matapos na digdi itukdo ang senador sa pagdangog sa Kamara mapadapit man sa subot korupsyon kickback sa flood control project. Sa party kan sarong impormasyon sinabi ni Estrada na kukonsultahon siya kukonsultahon niya an sa iyang mga abogado para man sa kasong isasampa laban kay Hernandez. Tinawan doon ni Hernandez na nagbaba ang senador sa party mismo kan 355 million pesos ngunya na 2025 sa nagkaperang mga proyekto duman sa party kan Bulacan na bagay na inipinagninigaran ni Estrada. Ang paayag ni Estrada, posibleng digdi binabalos da siya ni Hernandez matapos niya ining patawanin contempt sa padagos na pagdangog kan Senate Blue Ribbon Committee. Pinaglinaw kan senador na ana milyon peso na sasabi na ibinibintang sa saya ang nakapalaman gabos sa pinagapod na General Appropriation Act o GAA. Posible subuot na kinualang ni Hernandez ang sa iyang mga pagbibintang gikan sa naging pagsurba-suba kasudma ninda Senadora Rodanti Marcolita na safe ka na matapos sabiyo na ni Corly Diskaya na mayo nin senador na sangkot sa maanumaliyang flood control project. Mantang nagtaraman si Senador Joel Villanueva matapos siyang idawit o itukdo ni Hernandez sa pagdangog sa Kamara na sangkot ini sa subuot korupsyon na kickback sa flood control project. Tinawan doon ni Villanueva na daisya natatakot sa araw kaning klaseng mga demolition job asin preparado siya na digdi maatian, mainsulto o batikuson kun ini subuot an magliligtas sa mga namamanwaan sa pauro-otro na pagkakaigwanin baha sa Pilipinas. Dagdag pa kani, pauro-otro na niyang binabanggit poon padakan 2023 na palpak ang flood control program kan gobyerno
asin mismong si Presidente ang nagsabi kani pagkatapos kana 2 taon siring man ipinagpahig kan senador na da isya natatakot na imbestigahan ninulita digdi mayo da siya nga itinatago asin da imbwelto sa anuman na klase nin anomalya an sa iyang trabaho an magdanay natapat sa pagkakaigwanin serbisyo lalo na sa mga Bulakenyo taon-taon na nakakamati kan sinasabing baha. Inot ng pinagpatawanin contempt si Hernandez sa pagdangog kan Blue Ribbon Committee matapos na ini magparabutog o magparaambog sa saiyang pagsusugal duman sa kasino. Inakusahan si Hernandez na nagagamit nin peking mga pangaran tanganing makalaog sa nasa kasino mantang pinagkumpirmar ni Senate President Tito Soto na ililipat sa PNP Custodial Center si Hernandez para sa iyang kaligtasan. Sa iba pa niya ito nga detalyes kan sa tuya pa nga mga barata pakitangunyad sa lado lokal sa ulado nasyonal. Sa iba pa nga detalyes kan mga barata sa lado nasyonal, planong magsagibo din misa anda kilos protesta kan manlaylay ng mga grupo sa kilusan asin na samahan kontra issue sa korupsyon sa laog kan Pilipinas kung sa inapig inkaminar kan koalisyon na tindig Pilipinas ang publiko na makisumaro digdi tanganing hipailing ang pagkakasararo asin na pagkontra sa kontrobersyal na flood control project basado sa sambit ng grupo nakatalaan na isagibo ni sa maabot na pizza 12 kan bulan kan Septyembre aldaw kan Biyernes sa oras na alas 9 nin pagkaaga planong gibon asin na isilibrar ang banal na misa sa Epifanio de los Santos Avenue o Shrine o National Shrine of Mary Queen of Peace sa Quezon City. Pinaglalauman na kasaro kan koalisyon maging ang nagkapirang grupo na pinagbilog kan mga jóvenes, estudyante, asin man ang grupo kan siklab o simbahan at komunidad laban sa katiwalian kasama ang iba pa. Digdi Roberto Ninda ang pagpapahiliga nin mga pagkontra asin sa paghahabon sa kwarta kan mga namamanwaan na dapat kuta na nakapokus sa manlailay ng mga problema sa lado kan baha sa Pilipinas. Sa iba pa nga detalyes kan sa tuya pa nga mga barata pakitangunyan sa lado nasyonal. Sa iba pa nga detalyes kan mga barata sa lado nasyonal ipinagpahig ni Senadora Rodante Marcolita na may na-receive siyang text na may nagrani sa sarong congressman sa abogado kan Diskaya kung sa ina sinabihan kan kongresista sinda na dapat pangaranan ana senador kundai makukuntip sinda sa pagdangog kan House Infrastructure Committee kanda sudma Septyembre 9 aldaw kan Martes nakaladkadaan pangaran ninda Senador Joel Villanueva, Senador Jinggoy Estrada matapos na itukdo ni dating DPWH District Engineer Bryce Erickson Hernandez sa subuot anomalya sa lado kan flood control. Sa akin sa magitan ng emisary ng abogado ng Diskaya, Mr. President, meron po palang isang congressman, kanina pong nag-hearing sila, nakausap yung abogado ng Diskaya, kailangan meron kayong matukoy na senador sapagkat makokontempt kayo. Nasa akin po yung text message, Mr. President. Sa mga tweet, gusto lang nilang magpangalan. Hindi po mabuti yun. Kailangan po, sa tulong na rin po ni Senator Lacson, total naumpisan na yung mga contractors, naumpisan na itong mga kawani at opisyalis ng DPWH na talagang kandidato na po talaga sa impyerno, matukoy po talaga kung sino-sino po yung palaging kausap ni Yusek Cabral na sila po Partiyan ka na mga pahayag kasud ba sa pinagibong hearing sa Kongreso ni Senadora Rodante Marcolita.
Sa iba pa nga detalyes ka na mga barata sa lado nasyonal, klarong-klaro po kung nasa ina si Dracula. Nagtaram na si Senador Joel Villanueva matapos kaning idawit ni dating Bulacan na First District Assistant Engineer Bryce Hernandez sa pagdangog kan Kamara na sangkot si Villanueva sa subuot korupsyon kickback sa flood control project. Sabi ni Villanueva, dahil siya natatakot sa araw kaning klase ng demolition job, preparado siya na matawan nin atian sa iyang pangaran, preparado man subot siyang insulto na asin batikuson kan mga namamanwaan basta sa ikakaray asin ikakaligtas kan mga namamanwaan. Kasi yung gusto nilang tamaan ng mga sindikato. And if you can't convince them, confuse them. Binanggit din po yan ni Mayor Vico Soto. Mr. President, hinahanap pa ba natin ang mastermind? Dito rin po sa buluhagan na ito, Mr. President, unang nasabi yung binabanggit kahapon ni Senate President Escudero, a name that cannot be mentioned. Walang iba kung hindi si Dracula, na ginawang tagapagbantay ng Kamara doon po sa National Blood Bank natin. Ngayon, Mr. President, nasan po si Dracula? Bumaba daw po yung dugo. Bakit? Kulang na po ba ang supply ng dugo? Hindi po tayo natatakot sa mga ganitong uri ng demolition job. Pero ano connection nyo niya? Yan mga tugang na pahayag ni Senador Villanueva. Nako, si Dracula yaon sain. Sa iba pang detalyes kana sa tuya pang mga barata pakitangunyad sa lado nasyonal. Sa iba pang detalles kana sa tuya pang mga barata sa lado nasyonal. Sa kainot-inuting pagkakataon o sa iba pang detalles kana sa tuya pang mga barata sa lado nasyonal, pinagsisirip ng unyad sa party mismo kana EMLC and mga transaksyon na kasumpaymada sa sinasabing anomalya sa flood control project. Sa presente, pinagsisirip na kan Anti-Money Laundering Council, AMLC, ang mga financial transaksyon kan mga kontratista na may relasyon sa nagpapadagos na investigasyon kan subuot maanomaliyang flood control project sa Pilipinas. Basado sa AMLC Executive Director Mateo David, parte kana mandato kana AMLC ang pagsisiyasat sa transaksyon na ipinaglansar kan orolay kani siniguro ni David nasa presenti sindang nakikipagtabangan sa gobyerno asin maging sa mga law enforcement agency kabali na ang Ombudsman, Bureau of Internal Revenue o BIR asin maging sa National Bureau of Investigation NBI tanganing masiguro ang komprehensibong barata kana mga financial statement kasumpay sa mga maanomaliyang proyektong ini mantang sa irarom kana AMLA posibleng maatubang sa mga mga individual na digdi maaramad sa parte mismo kana sangkot sa mga anomalya sa mga offenses na korupsyon, tax evasion, asin maging smuggling. Sa iba pa niya itong detalyes kana sa tuya pang mga barata pakita sa lado nasyonal. Sasampaaning kaso ni Senador Jinggoy Estrada si dating Bulacan First District Assistant Engineer Bryce Hernandez matapos na itukdo si Estrada sa pagdangog sa Kamara manungod man kan subuot korupsyon kickback sa flood control project. Pinagpahig ni Estrada nangunyan padagos na niyang pinagkukonsulta ana sa iyang abogado para sa isasampang kaso kay Hernandez. Cited him in contempt at pinakulong sa Senado. Sa 330 kano raw? 335 million. Lahat siya nasa GAA. Everybody can
can choose any item from the GAA at ibintang kahit kanino senador. Okay. Isang malaking kasinungalingan ng mga pinagsasabi niya patungkol sa pagbabako ng mga proyekto. Artiyan ka na mga pahayag ni Senador Jinggoy Estrada na nagkakasibot magpaliwanag. Sa iba pa nga detalyes ka na sa tuya pa nga mga barata pakitangunyad sa lado lokal. Sabi ni Estrada dahil siya matugot na makaladkad an sa iya nga pangaran ni Engineer Bryce Hernandez mapadapit sa kickback o korupsyon sa flood control project. Hindi ako papayag na makaladkad ang aking pangalan sa mga pahayag na katang-isip at gawa-gawang salaysay. I have participated diligently and consistently in the Senate investigation because, like everyone, I want the truth to come out and weed out corruption in the government. Si Estrada na nagkakasibot magpaapod nin mga taga-media para man magpaliwanag asin sabiyon na bako dang totoo mantang siya pinangaranan na nagkikikbaka subuot sa parte kan flood control project kay bana ni Senador Joel Villanueva. Ang mga barata sa lokal sa kinabaring karawat asin international pagkatapos po nin pagirumdum. Sa detalyes kitakan sa tuyong mga barata sa lado lokal, pinanginutan ngunyan kan Civil Service Commission ang sarong tree planting activity kasudma. Katakudman kan ika-125 anibersaryo kani kebanan na nasambit ng aktibidad an manlaylay ng mga local government units, state universities asin man colleges, government-owned and controlled corporation sa probinsya ng Camarines del Sur kebanan man ang tropa kan Philippine Army nagataumada ni mga empleyado kan na gobyerno lokal kan na syudad kan na naga parmada makisumaro sa nasambit ng aktibidad lampas sa 800 na mga seedlings an sa indang naitanom sa parte kan San Ponso FOM site sa Barangay Pakul kan na syudad kan na naga na iyo ang napili na binyo natatanuman kan na nasambit ng grupo initangani pang magkaigwanin na pagtalubo asin maibalik sa berdi na lugar bilang partiman kanda pakikisumaro kanda opisina kanda CEC sa kampanya mapadapit sa kapalibutan. Sa iba pa nga detalyes kanda mga barata pakitangunyan sa lado lokal. Sa iba pa nga detalyes kanda mga barata sa lado lokal, nagkaigwa ni na Panra na Poracus ana Civil Service Commission para man sa pamilya kana mga nagsiserbi sa banwaan na binawian ni na buhay sa saindang mga serbisyo. Ana Panra na kung saan na pinagagibo sa parte mismo kana probinsya kana Camarines del Sur. Ini tangani mana na makakua ni na pundo ana opisina kan Civil Service Commission para mana itao ana tabang sa parte mismo kana mga dating mga empleyado asin mga opisyal kana gobyerno na nagserbi o pinakinabangan an sa indang serbisyo alagad binawian in buhay mantang padagos na nagtatrabaho sa parte kan gobyerno. Sa iba pa nga detalyes kana sa tuya pa nga mga barata pakitangunyan sa lado lokal. Sa iba pa nga detalyes kan mga barata sa lado lokal, City Ordinance sa laog kan syudad Canaga pwedeng isakat sa Philippine Councilors League National, sabi ni Baldemoro Consial Canaga. Boyet Paderes sa detalye. Pwedeng laraon o isakat sa national level kan Philippine Councilors League arin mang mga mapapakinabangang city ordinances Canaga sigun kay TCL Ilagat Chapter President Councilor Elmer Baldemoro. Iniyan sinabi ni Baldemoro kanakaaging agaw sa paliwanag kainid pinakatuyan kan Liga Albay active niyan hulimani sa bagong liderato kan city government
Sigunigdi dahil maninigaran na kamasid ang gabos sa Naga ang mga LGUs sa mga ipinapasunod na ordinansa na bistado ang city government sa pagkakaigwa ng good governance. Para sa BBS News, Boyet Paderes. BBS, Basta Bareta, sigurado. Sa detalyes pa kan mga barata sa lado lokal, nadakop ang sarong real estate agent sa isinagibong manhunt Charlie operation kan mga miyembros kan Philippine National Police o PNP duman sa parte kan Barangay Poblasyon Zona 1 Del Gallego, Camarines Sur. Bandang alas 11 nina pagkaaga kan nagatalikod na aldaw. Ini uli man kan daing patud na pag-follow up asin paghanap kan mga miyembros kan PNP sa nasambit ng suspetsado. Pinagbisto ang suspek na si Kuya Joe, 55 anyos, residentes kan Del Gallego, Camarines Sur. Si Kuya Joe bako si kabalang siguna sa Camarines Sur Police Provincial Office isinagibo ang pagdakop sa bisa kan warrant of arrest para sa kasong istapa na pinag-issue kan Agosto 6, 2025 na may rekomendadong piyansa na nagkakantidad 36,000 pesos. Dinarana si Kuya Joe bako si kabalang sa Del Gallego Municipal Police Station para sa sarong magkakadigong disposisyon. Sa iba pang detalyes kan sa tuya pang mga barata pakitangunyan sa lado lokal, populasyon sa laog kan Camarines Sur nag-abot na sa sobra sa 2 milyones basado sa pinakauring census kan PSA. Daryl Banyas sa detalye. Base sa pinakahuring datos ng Philippine Statistics Authority, nag-abot na sa sobrang 2 milyon katawo ang populasyon kan probinsya ng Camarines Sur. May kakarkulo na nasa 2,063,314. Iyo ang kabilugan ng numero kan mga namamanwaan sa probinsya na nangingenot sa mga probinsya na may pinakahalangkaw na populasyon sa bilog na Rion Bicol poon Hulyo 1, 2024. Sigon sa pamayukan ahensya na si Raul Aspe, ang padagos sa paglangkaw kan populasyon sa probinsya, nagpapahiling kan dinamikong hiro kan tao sa lugar, kabali na ang pagbalyo ng istaran, natural na paglobo kan birth rate, asin man migrasyon gikan sa pagtaraid na probinsya. Ang mga siring na datos igwang importanteng papel sa pagplano kan mga programa sa pagpautob kan mga serbisyong pang sosyedad sa probinsya, arog kan edukasyon, salud asin iba pang basihan na pangaipo kan mga namamanwaan. Sa paaykan aksyon na numero kan populasyon, mas madaling maaraman kung saan dapat tutukan ang pagtagaman ng pundo, serbisyo asin na struktura kan mga lokal na gobyerno asin man gobyerno nasyonal. Dagdag na bareta sa lado lokal, Daryl Banyas, Basta Bareta, sigurado. BBS, Basta Bareta, sigurado. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, padagos-dagos ang pagtaunin na ayuda pinansyal kan gobyerno provinsyal kan Camarines Sur sa paagiman ni Gobernadora Elry Villafuerte, Congressman Luigi Villafuerte asin Congressman Mix Villafuerte sa mga pasyente na nangangaipo ni pinansyal na aspeto parman sa pagbayad sa ospital asin pagpapabulong kada sa indang mga mahal sa buhay. Para kay Arlene Brosas Nidia, Angelica Boy Regunoy asin kay Tatay Ricardo Sarmiento o Sacramento, dakulang bagay na igwanin na Kapuarte Medical Assistance Program na itinutulod ka na pamilya Villafuerte. Ninulit mayo man sindang ibang madudulukan asin mayo man sindang kakayahan na magbayad sa hospital bills kana sindang mga pamilya kaya labi-labi na sana ang pasasalamat ninda sa itinataong tabang sa sainda kana mga programa kan gobyerno probinsyal kan Camarines Sur na pinapanginutan kan pamilya Villafuerte. Naghaga da asindaning kadikit na tabang tasaruman siyang tios ta si aki kanin na aksidente ang kantidad na itinaos sa iya kana
Pamilya Villapuerti sa panginginot ni Governor Elry Villapuerti pagkaduro dakulang kantidad nasang 50,000 pesos. Ini dakulang bagay da para sa sainda sigun ke Ricardo Sacramento kan Barangay del Norte iwan duman sa partibismo kanda banwaan kan Pasakaw, Camarines Sur. Dakula ang pasasalamat na ipinaabot kan mga ini kay Governor Elry Villapuerti, Congressman Luigi Villapuerti, asin si Congressman Mix Villapuerti na iyo ang nasa likod kan mga programa. Dakula ang natatabangan dai kita mauntok sa pagtao ninda mga maray na mga programa tangani manda na mas pang matabangan ana mga namamanwaan sa paagi kan mga serbisyo asin mga programa na isinusulong kan mga Villapuerti sa laog kan na probinsya kan Camarines Sur. Sulaminting pasasalamat sana ana pinagabutasan kana nasambit ng mga nakakuanin na tabang sa partibismo kan na pamilya Villapuerti na ikinaugma asin kadakula nin puso kanda pamilya Villapuerti sa panginginot ni Governor Elry Villapuerti, Congressman Luigi Villapuerti, asin man ni Congressman Migs Villapuerti. Sa iba pang detalyes kanda sa tuya pang mga bareta pakitangunyad sa lado lokal. Sa iba pang detalyes kan mga bareta sa lado lokal dai nakalibre sa kamot kan mga autoridad ana apat na mga misis na mga parasugal kana ana mga ini magkadarakop kanda mga miyembros kan PNP dai nakaligtas sa mata kan pulis an apat na mga parasugal na mga misis na nagsusugal nintong ets sa laog mismo kan sa indang harong sa zona 2 kilometro 8 Barangay Pakul bandang alas 2:47 nin pagkapon. Pinagbisto ang suspek na si Lilia 58 anyos, Imelda 58 anyos, Nida 39, Corazon 67 anyos, Gabus mga misis asin residentes kana Pakul. Sa report kaya kana Police Station number 4 maantang nagsasagibonin monitoring surveillance and intelligence personnel sa panginginot ni Police Corporal Marlon Ipa Requelia sa officer in charge. Nari sa kanina bukas ang bintana, apat na mga babae an abala sa pagkakaigwa ni na pag sumada kana mga baraha. Tulos sindang pinagdakop matapos man na mahiling sa aktual na nagsusugal. Nakuha sa posisyon kan mga ini, iyo mismo ada 50 pedasos na bara na gamit sa pagsugal, 186 pesos na mga taya. Ipinaaram kan mga autoridad sa mga suspek ana sa indang mga diretso sa irarom kanda sinasabing batas. Pig pa-medical examine mana ang mga ini sa Our Lady of Lourdes Infirmary antis pinagdara ikinulong sa station number 4 asin sinampaan padagos nin kasong pagbalga sa Presidential Decree 1602 illegal gambling. Sa iba pang detalyes kanda sa tuya pang mga barata kutang unyada sa lado international o sa luwas ka nasyon nagbuta sa iyang pwesto si Nepali chef o sa parte kanda sa iyang pwesto si Nepali Prime Minister K.P. Sharma Uli ninuliman kan maiwas na kilos protesta ana sambit ng pagbutas kaniya kasulod naman kan pagbaba kan 20 katao na nagadan ninuliman kan sinasabi nga hero protesta naggamit ang kapulisan kan live ammunition na water cannon na asinman na tear gas laban sa mga protesters. Pinagdadaklagman na asin niraot kan mga protesters ang nagkaperang party kan pagbutas kana Prime Minister na si Uli. Sa iba pang detalles kan mga barata kitangunya sa kinabanyan nin Karawat
ipinagapaluwas na kana Samahang Basketball ng Pilipinas SBP sa Kongreso ana naturalization ni Bini Boothright na kung sa intarget kana SBP na maibali si Boothright na sa line-up kan gila sa Pilipinas. Sinabi ni SBP Executive Director Erica D. nagikan sa nakalis na taon kana nagbukas ang 20 Congress digdi nagsumiter na sindanin mga kinakaipuan na mga dokumentos gikan sa partibismo kan pagiging naturalized citizen kana sambit ng basketballista pon kanto pinagaalat na lang ninda ang signal gikan sa parte kan gobyerno nag sa schedule naman ang pinagahalat ninda sa parte kan Senado nagtutubod si di na may dakulang tabang sa gilas Pilipinas si Boothright kapag ini naaprubahan ang sa iyang naturalization sa Pilipinas. Yan ang katiripunan kan mga barata sa pangarang kana sa tuyang mga nakaibanan sa pagpaabot kan mga barata yaon dyan sa Engineering Department kaibanan to dyan si Sir Stephen Pabis. Ako po si Junal Cuba mabalos kan sa idupong pagantabay mapasatuya pulugudan biyaya patin bendisyon kan mala Diyos. Basta barata sigurado. BBS Basta Bareta sigurado. Broadcasting Region 1. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated. DWLV 91.9 MHz. Your news and music stations. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Alas 7:05. BBS. Basta Bareta, sigurado. Mga tugang maray na aga ko si Junel Cuba sa headlines kan mga barata sa lado lokal. Comprehensive walk through inspection isinagibo kan Philippine National Police Vehicle asin Naga City PNP bilang preparasyon sa papaabuton na piyesta ngunya na taon na 2025. Sa tuya pamayukan na mga barata sa lado lokal, gada na anda sarong operator kana boom truck matapos na masulini kasudma jada sa parte kada banwaan kan Calabanga, Camarines Sur. Nagkapirang mga lugar sa parte kan 3rd District kan na probinsya kan Camarines Sur binahaman huli man kan pagbagunas kan uran. Baawa fighter nagpailing ninda komprehensibong hero sa National Kickboxing Championship kana nakalis na aldaw. Sa tuya pa nga pamayukan na mga barata sa lado lokal, Congressman Elry Villaforte o Congressman Villaforte isinusulong ang liwat na paggamit kana mga lumang aircraft kana AFP. Ang headlines kana mga barata, mga detalye sa atyan pagkatapos po ni Pagirumdum. Paring Juan, kumusta? Mukhang big time ka na ngayon Napagtapos mo na yung anak mo sa kolehiyo. May sariling negosyo pa. Anong sikreto mo? Pagsusumikap, sipag at tiyaga lang sa pagsasaka paring Pedro. Sumali ako sa grupo ng mga magsasaka at dahil sa kanila, nakatanggap ako ng mga libreng binhi at abono mula sa Department of Agriculture. Nakasali din ako sa mga training kung saan natuto ako ng mga makabagong teknolohiya sa pagsasaka. Nakakahiram din ako ng mga libreng makinarya na bigay ng DA sa kanila. Dahil dyan, mabilis akong nakaipon dahil sa nadagdagan ng aking ani at kita. Mainam pala talagang maging miyembro ng grupo ng mga magsasaka. Hindi lang ikaw ang uunlad, kundi pati na rin ang iyong kapwa magsasaka. Kaya ano pang hinihintay mo paring Pedro? Tara na sa opisina ng Farmers Association namin. Sagot ko na ang membership fee mo. Hinihikayat ng Department of Agriculture ang mga magsasaka na magmiyembro sa mga farmers, cooperatives and associations. Para sa karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan sa opisina ng DA Bicol, Barangay San Agustin Pili, Camarines Sur. Sarong serbisyo publiko ng Department of Agriculture sa Bicol.
Ang atugang liwat maray na aga ko si Junel Cuba sa detalyes kan sa tuyang mga barata sa lado lokal. Si Congressman Villafuerte isinusulong niya ang liwat na paggamit kan mga lumang mga aircraft kan na AFP. Digdi ipinaga susulong ni House Deputy Majority Leader asin Camaradiso Representative Luigi Villafuerte ang liwat na paggamit kan mga luma alaga na operational pang military aircraft kan na Puwersa Armada kan Pilipinas AFP sa tauman kan limitadong budget kan na gobyerno. Basado ki Villafuerte dakula ang maitatabang kan mga niya sa mga operasyon kan na AFP araw kan na pagsimbag sa kalamidad, maritime patrol, border security asin humanitarian assistance. Kasumpay kani isinampa ang House Bill 1363 o Military Air Asset Rehabilitation and Modernization Act na igwanin katuyuhan na pakarayon asin i-modernisa ang mga lumang mga eroplano asin helicopter magtagama nin 5 billion pesos na pundo para man sa on program funds kan ibabali na digdi sa parte mismo kan General Appropriation Act UGA. Paayag kan kongresista na si Luigi Villafuerte sa tao kan kagurangan na kan mga aircraft asin na pwedeng magamit pa ninuli kan na life span na nag-aabot sa 25 sa gunang 40 taon basado sa datos kan European Union Aviation Safety Agency o ESA. Nagtutubod kaya si Congressman na Luigi Villafuerte na ang prosopistong ini makakatabang sa pagpapakusog kan kakayahan kan Puwersa Armada kan Pilipinas asin sa mga sa mga epesyenteng padudumanan sa mga krisis asin man banta sa laduman kan seguridad. Sa iba pang detalles kan mga barata pakitangunyan sa lado lokal. Nangapudan ngunyan nintulos na aksyon ang mga residentes kan Barangay Hubo ninuliman kan sinasabi na digdi haros sa laboy asin na mahal na sa natinampu bunga naman kana nangyayaring pagbagunas kan uran. Basado man ki Barangay Kapitan Roelio Alcala Jr. ang mga nasambit ng tinampu ang subuot ginagamit sa parte mismo kanda nasabing mga agihan kanda mga manlain-lain na mga bihikulo pati naman kana mga truck na nagaagi sa saindang lugar kaya digdi nagkakaigwa subuot ni laboy ana dalan o tinampu. Sabi ni Alcala may subuot nin aprobado na budget pa sa nasambit ng barangay kaya nangangapudan sinda na maging responsable na parte mismo kada gobyerno na digdi matawanin na doon asin na atensyon na tinampo ninuli man tadigdi nagaaragi an anuman na klase ni na bihikulo bilang temporaryong solusyon kaigwa nin pagtatarabangan ana mga residentes asin mga opisyal kan barangay tanganing linigon ana mga tinampura na magdanay na ligtas para man sa mga nagaaging mga bihikulo sa nasambit ng mga tinampu. Sa iba pa nga detalles kan sa tuya pa nga mga barata pagitangunyan sa lado nasyonal o lado lokal. Nagatod nin kaugmahan na sorpresang pagbibisita ana sikat na girl group kana bini sa parte mismo kana Basilica Minore digdi sa laog kana syudad kana Naga kan nagtalikod na aldaw kana Domingo matapos na maging matrayong punindang performance sa parte mismo kanda syudad kan Legazpi sinda nagapasiring digdi sa parte mismo kanda syudad kan nagatanganing magabisita sa parte kan Basilica Minore nagpasiring ang grupo sa nagatangani man na magapangadji tao ni na pamibi asin man sa pagpuon kana
taunan nakaselebrasyon kan na piyesta orog nang naging makabuluhan na pagbisita para digdi sa laog kanaga ninuli kan na presensya ni Mick Halim na may dugong naginyo asin na may mga sadiring tao sa party kan Siyudad Canaga pinagkukonsiderakan pans ang mga pagkakaigwa nin pagbisita ka na binibilang pagpapailing nin respeto asin pakikisumaro sa kultura digdi sa laog ka na mga Bicolano sa parte ka na simpleng celebrity appearance digdi sa laog ka na siyudad nin Naga. Sa iba pa nga detalyes ka na sa tuya pa nga mga bareta pakitangunyan sa lado lokal 3,000 na uniform personnel ilalatag o i-deploy ka na NCPO sa papaabutod na Biyernes sa gigibo na traslasyon asin na pluvial uya an na detalyes kan bareta Buyet Paderes. 3,000 na mga kapulisan gikan sa bilog na Rion Bicol ang itaataltag sa traslasyon asin pluvial position kabali na igdi ang gikan sa Philippine Army, Philippine Navy asin Bureau of Fire Protection para sa maging katabang kan mga Canaga City Police sa maabot na September 11 ang arabutan kan mga inisya siyudad Canaga ang gabos na pinto personal halik sa National Headquarters iyan sigon kay Colonel Gilbert Parinas. Ako ay magpipili po tayo ng 3,000 yung PNP and other member of Task Group Security kasama na po yung Army, yung Philippine Coast Guard, yung Bureau of Fire, and of course the Navy. Then on September 11, meron po tayong mastering of troops and people. Magaganap po dito sa Naga. And expected na meron po mga regional headquarters, officers from regional headquarters, OTEN, and we will also invite local chief executives. Parte sa nakalpahayag ni Colonel Parinas sa pagipag-ulay sa mga taga-media para sa BBS News, Buyet Paderes. BBS, basta bareta, sigurado. Sa iba pang detalyes kan mga bareta sa lado lokal bilang parte kan pinakusog na preparasyon kasumpay kan selebrasyon kan na piyesta sa siyudad kan Naga na isagibo na kasudmas September 9 aldaw kan Martes 2025 ang pinagaapod na comprehensive walk through inspection ang Police Regional Office number 5 Bicol na pinamayuhan ni Police Colonel Edward Quijano, Chief ROD kaibanan man si Naga City Police Office Officer in Charge sa Police Colonel Gilbert Parinas, Chief SOS asin man na ROD SOS Secretariat nagsabi gibo kanasambit ng pag-iinspeksyon na ibida sa nasambit ng aktibidad and assessment sa operational readiness, resource allocation, personnel deployment asin man ang pinagsasabing interagency coordination tanganing digdi masiguro ang kaligtasan asin seguridad kan mga mabiresita digdi sa laog kan Siyudad Canaga kasumpay kan piyesta. Siniguro kan PNP Bicol na Naga City PNP na ilatag na ang comprehensive security preparation para man masiguro ang ligtas, tranquilo, maray na selebrasyon kan piyesta sa laog kan Siyudad Canaga sa masudod na simana. Iba pang detalyes kan sa tuya pang mga bareta pakitangunyan sa lado lokal kainot-inoting gender sensitivity training para ban sa purpose na kalalakihan ginibo duman sa Banwaan kan Lagunoy, Camarines Sur. Darrell Banyas sa detalye. Pangarig mapararom ang pag-intindi kan mga ama asin lalaking miyembro kan pamilya sa mga isyu kan gender. 50 mga kalalakihan gikan sa malaylain na barangay kan Lagunoy, Camarines Sur
ang nagpartisipar sa kainot-inoting gender sensitivity training para sa mga lalaking benepisyaryo kan Pantawid Pamilyang Pilipino program na ang mga partisipante ini pigpili gikan sa 38 barangay kan Banwaan. Ang programa na utod sa pangingenot ng DSWD Region 5 sa pamamayon ni Regional Director Norman Laurio, katabang ini kan Municipal Social Welfare and Development Office. Tigdiskutir na sinabitang pagtiripon ang importansya kan pagmidbid asin man pagrespeto sa papel kan lambang pagkatao bako sa nabilang ulang ini kundi bilang katuwang sa pag-uswag kan pamilya asin komunidad. Ang gender sensitivity training sarong importanteng lakdang tangarig na baguhon ang makalumang pananaw dapit sa papel kan lalaki sa sosyedad asin maayong kami sindang maging mas makatawo. Igwang pagmakulog asin na ipatas na paghiling sa lambang miyembro kan pamilya, babae man ini o lalaki. Bilang simbolikong pasasalamat sa aktibong pagkikipag-partisipar kan mga benepisyaryo, nagpanao ang lokal na gobyerno ng tigri 5 kilong bagas sa lambang benepisyaryo. Dagdag na baleta sa lado lokal, Daryl Banyas, Basta Bareta, sigurado. BBS, Basta Bareta, sigurado. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, gadan ang sarong operator kan boom truck matapos na ada sa iyang pinagmamaniyong boom truck ada magaduta sa primary line kan linya nin kuryente kan Kasurikudos duman sa Salvacion Kipayo Calabanga Camarines Sur entirong natupok o nasuluan na boom truck kabali na sa nasuluan na tsuper o operator kan na boom truck na si Winson Pigulgin 32 anyos kan gumakak sa probinsya kan Quezon. Alas 9:30 sa gudang alas 10 nin aga kasudma kana mangyari ana sambit ng insidente dahilan ko na tanawaranin supply nin kuryente ada parte mismo kanda Calabanga bunbun na magaraw kanaman na Bagong Bayan Norte sa siyudad kana Naga napag-arman na ang boom truck kargado ni mga construction materials na pinagigibo sa chapel kan sarong sikta kan reliyon o yan parte kan mga pahayag ni Rener Bukay tagapagtaram kan Kasurikudos. Totoo po yan. Subago, mga pasado alas 9, alas 10 ito ng pagkaada. Igwa nag-apog sa tuya na mayudang kuryente ang lugar kang portion kang Calabanga, Bumbon, Magaraw, Kanaman, sa Kaday Canod Field. Ninuli nga ni itong insidente dyan sa may barangay San Antonio, Kipayo, Calabanga. Ini po, may sarong tigko-construct na garong chapel o simbahan kan sarong sektor o sekta hindi na nagbababa si boom truck itong mga concrete ang gagamiton siguro baka ini si mga sarili sa mga pundasyon. Ang nangyari suminabit po duman sa primary line o backbone line ng Kasuray ko to si boom truck kaya nagkausap po ng pagkasulo and ang anaydi makamurumundo sa gadan po si operator. Arti kan mga pahayag ni Rener Bukay kan Kasurikudos. Oli kan high voltage anasambit ng linya kan kuryente na nadutaan ka na boom truck kaya digdi natupo ka an inuta na porsyon ka na truck asin kabali sa nasuluan operator kan boom truck posible na day nahiling kan operator kan boom truck an wire kan Kasurikudos olita digdi nakakonsentrar ini sa pagmamaniobra kan boom truck na sa iyang pinagmamaniobra dagdag pa sa nasambitan ng mga materialis na sa konstruksyon na nakakakarga digdi harus magabata. Uya si Rener Bukay kan Kasurikudos. Ay po, ubos ito si sa may inutan niya. Imagine ang high voltage po yan ang backbone na ito. Magsasabihin pero 1,000 na voltage ito ang yaon dyan. Kung araw kayo sa sitwasyon na umiikot sa doon sa primary o backbone na ito, ay talagang marimbuhin po yan. Dahil po, siya po ang duminakot sa linya ng kuryente. So, ayan, dahil niya siguro na-estimate. Sinilabit naman si connection si mismo yun.
Artikan mga pahayag ni Rene Bukay, tulos man nagresponde ang mga lineman kan kaso Ricodos asin na pigputol ang supply kan kuryente na sakop kan Peder 42. Manta nga pigahali ang boom truck asin ang biktima nga operator kaini na nagaresulta kan pagkawara kan supply sa mga lugar na sakop kan Peder 42. Tangani man na daiya mabugta ka sa parte kan na peligro an na buhay kan mga lineman kan kaso Ricodos na iyo ang nagresponde sa parte mismo kan na kuryente sa nasambit na nga lugar kaya digdi pigputol na muna si supply kan kuryente. Oya, si Rene Bukay. Kaya yan, may saro kitang casualty sa bago. Ngunyan ang going na po sa ginigibot ang restoration ng kuryente. Kaya lang si advice ko po sa bago, dapat masiguro mo na mayo na magiging problema tabaga paglaog kang kuryente, baka magkausa na naman ng aksidente. Kaya po mo na ma-check si linya. Ano po? Ngunyan siguro, nagtatagaw-ran pati, Sir Dinel. Kaya, baray na lang, may testing, nagpurbar na, isalbar si buhay kaya itong operator. Bata ang daga, saan tinampo, delikado pong marayan. Kaya, iyo po siya nangyari yan, nagkausap po ng aksidente ngunyan. Ano po? Artikan mga pahayag ni Rene Bukay. Mientras tanto, nagpagirumduman si Bukay o ang kaso Ricodos na kung igwanin na piga trabaho sa irarom kan linya o arani sa linya kan na kuryente ipaaram tulo sa opisina kan kaso Ricodos. Inako ni Bukay na nangyari mismo sa Kalabanga kasudma kung sa inak nangyari ana pagkasulo kada boom truck uli man kan na pagdukot sa linya kan kuryente bakong inot na insidente na nangyari. Ini huli taigwana ni na kapariyong insidente na inot na nangyari sa parte kad na nasagbit na nga banwaan kan Pili Camarines asin man sa banwaan kan Milaor Camarines kaya pantulo na ini na pangyayari na parihong insidente araw kan nangyari kasudma dyan sa banwaan kan Kalabanga. Uya, si Rene Bukay. Kaya iyo po yan siguro nagpapagiramdam liwat kita na kung may mga tatrabaho sa irarom kang linya o sa arani ka linya kang kuryente, lalong-lalo na yung mga arog kayo ng mga boom, magpaisi sa kasureko. Actually, bago lang yun ang primero, may nangyari na kayo sa Pili, Gadanman, San Felipe Herido, saka sa may portion kang Milaor, yan. Para na yung insidente, siguro sobrang tiwala. Minsan, nalilingaw kaya na may kuryente pala. Artikan mga pahayag pa ni Rene Bukay. Pigkumpirmar man ni Rene Bukay na mayo ni na asigurasyon na magkakaigwa o dai magkakaigwa nin brown out sa panahon kan kasiributan sa laog kan na naga sa panahon kan piyesta. Yan na huli kan posibilidad na digdi daing nga pinaglalauman na mga insidente araw kan nangyari kasudma dyan sa parte mismo kan banwaan kan Kalabanga sa Kipayo. Kung sa ina digdi nagkaigwa ni na problema sa supply kan na kuryente. Anda bigla na brown out igwa sindanin mga personay o task force na may na magkakaigwa ni na pag-responde in kaso may problema sa linya kan kuryente. Igwa tulos na madalagan ng mga personay kan kaso Ricodos. Ang kaso Ricodos, igwa ni naka-duty na 24/7 asin may augmentation force na maabot sa panahon kan piyesta sa naga hali sa manlain-lain na mga distrito. Uya, si Rene Bukay. Kung sa asigurasyon, may kita makatao kayo na 100% na may yung power interruption. Dahil example nga ini po may magkitang power interruption mo niyan aldaw na ini pero may aksidente sa linya ng kuryente
normal po ma-shutdown kita ng power kayo ni. Kaya ang assurance bilang po, may task force kitang binilog, just in case na may mga emerhensya sa linya ng kuryente, may ma-responde kita tulos. Ayun po yan, sa data kontroladang sitwasyon, Sir Dinil. Daw agurano ka preparado si Kasareco to pag may mga aksidente. Araw kaya ito bagang nakaaging mga taon na mayong problema sa linya ng kuryente, pero binanggaan si poste na natumba si poste, nagkausa ng karang oras na power interruption dahil nag-restore si Kasareco sa itong linya, nagpatindog yung bagong poste. Kaya mayo kitang schedule power interruption, pero ang emergency or itong unplanned power interruption yan ang data po masisiguro. Pero artiyan kan mga payag di Rener Bukay tagapagtaram kan Kasareco 2. Mga tugang iyanan kat teripunan kan mga bareta sa pangarang kan sa tuyang mga kaibanan sa pagpaabot kan mga bareta sa Engineering Department kaibanan ti dyan si Sir Stephen Pabis asin man si Chief Engineer Ariel Camarote. Ako po ang sendong para barata si Junel Cuba. Mabalos kan sendong pagantabay, mapasatuya pulugudan biyaya, patin bendisyon kan mahal na Diyos. Basta barata, sigurado. BBS Basta Bareta.